Hello sa inyo at salamat sa pagsama. Ngayon, sisilinin natin ang isang misteryo na halos 2,200,000 taon nang nakatago, direkta mula sa aklat ni Daniel. Pag-uusapan natin ng isang propesya na puno ng mga numero, mga timeline at mga pangyayaring sinasabing humubog sa kasaysayan. Handa na ba kayo? Tara! Okay, simulan natin sa isang napakalaking tanong na siyang puso ng ating pagsisiyasat. Ngayon, posible nga ba na ang isang sinaunang sulat ay kayang hulaan ng hinaharap? Hanggang sa eksaktong taon? O baka naman isa lang itong komplikadong palaisipan na maraming pwedeng maging sagot? Yan ang aalamin natin. So para malutas natin tong puzzle na to, ito ang magiging roadmap natin. Hahatiin natin sa 5 bahagi para mas madali nating masundan ang bawat detalye. Simulan na natin. Okay. Section 1. Dito, titingnan natin yung mismong code or blueprint ng propesiya na nakasulat sa aklat ni Daniel. Alam nyo, dito lahat nagsisimula sa isang napakatinding pangako. Isang timeline na may 70 linggo para raw maisakatuparan ng sukdulang katubusan. Isipin nyo, parang may countdown para sa kasaysayan mismo. At eto na yung susi para ma-unlock natin yung buong timeline, yung prinsipyo na isang araw katumbas ng isang taon. Ibig sabihin, yung 70 linggo, hindi yan literal. Ang ibig sabihin yan ay 490 na taon. At yan ang pundasyon ng lahat ng calculation natin. Pero teka, hindi ito isang diretsyong 490-year countdown. Actually, hinati yan sa 3 magkakaibang yugto. At bawat yugto may sariling misyon at kahalagahan sa buong plano ng propesiya. Ngayon, Section 2, dito na medyo nagiging tricky. Kasi para makuha natin ang tamang petsa, may 2 malaking variable tayong kailangang isolve. Dito na talaga papasok yung detective work, kumbaga. So ano nga ba itong 2 hamon na to na nasa sentro ng ating pagsisiyasat? Kasi pag nahanap natin yung mga nawawalang piraso ng impormasyon, doon lang magkakaroon ng linaw ang buong puzzle. Una, kailan ba talaga nagsimula yung orasan? May 2 pangunahing dekreto o utos kasi na pinagpipilian ng mga scholar. At depende sa kung alin ang pipiliin mo, malaki ang magiging epekto sa resulta ng calculation natin. At pangalawa, anong kalendaryo ang gagamitin natin? Yung propetikong taon ba na may 360 days na karaniwan sa sinaunang panahon o yung solar year na may 365.24 days na gamit natin ngayon? Napaka-importante nito kasi may diferensya ng ilang taon pag pinagsama-sama mo. Okay, Section 3. Ngayong alam na natin yung mga variable, subukan na nating i-plug in yung mga numero. Tingnan natin kung saan tayo dadalhin ng mga posibleng timeline na to. Ayan, kitang-kita nyo, di ba? Depende sa mga datos na gagamitin natin, yung 69 na linggo o 433 taon ay pwedeng magtapos sa AD 32, pwede ring sa AD 26, at marami pong ibang posibilidad. Bawat resulta may malalim na theological na implikasyon. Halimbawa, pag ginamit natin yung isa sa mga pinakasikat na interpretasyon, makikita natin na may malinaw na linya mula sa dekreto noong 445 BC, papunta sa isang napakahalagang pangyayari bandang AD 32. Para sa marami, ito na yung katuparan ng propesya. Dito na tayo sa Section 4, pero teka muna. Sinasabi sa propesya na ang Mesiyas ay darating at mapuputol pagkatapos ng 69 na linggo. Kung ganun, nasaan na yung huling linggo? Yung ika-70? Sobrang linaw ng sinasabi ng teksto, di ba? Na yung malaking event na to mangyayari pagkatapos ng ika-69 na linggo pero bago pa man magsimula ang ika-70. So hindi to sa pinakadulo ng lahat. At dito na pumapasok yung isa sa pinakamalaking misteryo ng propesiya. Parang may pause sa propetikong orasyan. Kasi kung tapos na ang 69 weeks, almost 2,000 years ago, bakit andito pa rin tayo? Nasaan na yung huling 7 taon? Ang paliwanag dito ay yung konsepto ng prophetic gap, isang hindi natin alam kung gaano kahabang panahon na naghihiwalay sa unang 433 na taon mula doon sa huling 7 taon. So, Section 5. Kung nasa gap o patlang nga tayo ngayon, ano ang nakalaan para sa huling 7 taon na yan na sinasabing mangyayari pa lang sa hinaharap? Well, ayon sa teksto, ang huling linggong ito ay inilalarawan bilang isang napakadramatikong pagtatapos ng kasaysayan. Dito raw malulutas ang sinaunang laban sa pagitan ng mabuti at masama. Ito na raw yung huling kabanata.
Kaya ang mahalagang punto dito ay hindi lang pala ito simpleng pagkalkula ng kasaysayan. Ito ay isang balangkas na tumuturo sa nakaraan at nagbibigay rin ng pahiwatig sa kung ano ang posibleng mangyari sa hinaharap. At dito tayo iniiwan ng isang malaking tanong na nagkokonekta sa sinaunang tekstong ito sa panahon natin ngayon. Kung naging tumpak ang code para sa nakaraan, ano ang implikasyon nito para sa hinaharap? Ano man ang paniniwala mo, hindi mo maitatanggi ang lalim at ang mga detalye ng propesiyang ito na patuloy na pinag-aaralan hanggang ngayon.